Ghost Project, ibig sabihin, kumita sila ng walang ginawa. Si Secretary Bonoan. Ang papalit si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Tumambad sa amin, giba-gibang river revetment structures, maninipis at kakaunti ang bakal. Kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. Oh, hindi naman binabaha. Ba't may flood control project? What naman? Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes, ha? Oo. Oh. Thanks God, it's Friday na pala. Oo, siyempre, sa video na ito, pag-uusapan natin, Bonoan, pinagre-resign na. Hoy. Oh, di ba? So, abay dapat lang naman na mag-resign na itong si Bonoan, no? Huwag nang pakapala ng mukha kasi walang silbi. Palpak to the highest level ang DPWH sa anomalya, sa mga substandard ghost project, palpak, kung yung budget ng 2025 tinawag na most corrupt budget ni Ping Lacson, itong DPWH mga kababayan ngayon, tinawag naman ni Erwin Tulfo na most corrupt government agency, administrasyon ni Marcos Jr. lang ang sakalam. O, di ba? So, nagtuturuan na sila ngayon, mga kababayan, at malapit na tayo sa Grand Finals. Oh, unay na si Bobonoan. Matindi pala talaga kinikita sa DPWH, no? Kasi may napanood ako, mga kababayan, isang kontraktor na taga-Pasig, lintik ang yaman at halos 100 daw ang kanyang sasakyan, puro luxury, aba matindi. What the fuck? Oh, pero sa susunod na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo kay Bobonoan, ha? One down, more to go. Pero tahimik ngayon yung mga crocodile farms, ha? Tahimik sila ngayon. Mukhang na-threaten sila dito sa investigasyon ni Marcoleta. Oo, threaten sila. Na-threaten yung tirahan nila, mga kababayan. Mukhang mga nakasilip-silip lang sila. Nakatanaw, nakikiramdam, baka mamaya may mga umaali-aligid na daw dyan sa kanilang mga tarangkahan. Sunod-sunod na mga kababayan, marami pa ang lumalabas na mga palpak na flood control project sa tulong ng ating mga kababayan. Binibidyoan nila, isinusumbong. So, ipapakita po natin, maya-maya yan mga kababayan. So ito mahigit 1 bilyon ang pondo or budget sa flood control bawat araw. Pero walang pakinabang. Yan. Imbis na ayusin, sisirain ang daan, iiwanan na nakatiwangwang. Diba? Imbis nga na tinataniman nila ng mga palay, tinataniman ng kung ano-ano kasi sisirain nila tapos pinapabayaan lang. Tapos, ang malalaman natin, yung mga ginagawa nila, puro palpak, puro substandard, at ang malala pa dito, may ghost project. Ghost project, ibig sabihin, kumita sila ng walang ginawa, kawawang Pilipino. What the fuck? So ito, may nakita na naman tayo, mga kababayan, Biruin mo, flood control project, nasa bundok. Sa bundok na hindi naman binabaha. May flood control project, gumuho, naku po, ay lintik na yan. What the fuck? Oo, gumuho sa katirikan ng araw at mamaya-maya lang, pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Pagkatapos lang, nire. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Okay. At magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video at sa ating channel para lahat naman tayo ay masaya. Okay? So, pag-usapan na nga natin, mga kababayan, at umaalingaw-ngaw na po ngayon ang panawagan na magbitiw sa pwesto itong si Bobo Noan. Kasi wala silbi. Puro palusot ang ginagawa niya, mga kababayan. At inaasahan natin na dahil siya ay naiipit, isusuplong o ilalaglag na niya yung mga talagang kurap, mga kababayan. So ngayon, wala pa rin naman tayo na napapatunayan kung sino yung kurap. Pero, ang bottom line dito, ang katotohanan dito, ang fact dito, mga kababayan, ay meron talagang napakalaking bahagi ng pondo ng gobyerno ang naibubulsa ng mga sindikato na ito. Okay? So ito, panoorin po natin, mga kababayan, ang panawagan na mag-resign itong si Bunuan. Umuulong ang balitang papalitan na si DPWH Secretary Manny Bunuan sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Ayan! Ang papalit umano sa kanya, dati na rin naging kalihim na ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Nanganganib ang posisyon ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Sa gitna yan ng mga irregularidad sa flood control projects sa buong bansa, lalo sa Bulacan na sinabi ng kalihim na isolated case lang. Noong ika-4 na State of the Nation Address, binakbakan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kurakot sa proyekto ng gobyerno. Sa paglalantad ni Senador Ping Lacson, sangkatutak na umano'y ghost flood control projects ang pinondohan ng gobyerno. Pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Kung ginawa man, substandard. Kaya umuugong ang tila master plan na tanggalin na raw si Secretary Bunuan. Ang papalit si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Nagsilbing kalihim ng DPWH si Singson simula 2010 hanggang 2016 noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi ni Singson sa isang report na kakatanggap siya ng informal offer mula sa Malacanang para palitan si Bunuan. Nako, ayan na nga ang sinasabi natin, mga kababayan. Nakakatanggap na pala ito ng offer, tawag mula sa Malacanang. So, ibig sabihin, Bunuan, sisibakin ka na talaga. Kapal ng muka. Bukod sa isyong tanggalan, may mga panawagan na ring mag-leave of absence si Bunuan. Pero tingin ng kasalukuyang kalihim ng DPWH, tiwala pa sa kanya ang Pangulo at wala raw siyang impormasyong tatanggalin siya sa pwesto. Putang ina. Antindi naman. Antindi ng fighting spirit ni Bobo Noan, Nakausap pa raw nga niya si PBBM. Oh. I have not heard about it actually. This is the first time Ang that you kapal told me na about mukha it. mo. I just again spoke to him today, Oh. And and he told me to continue actually the investigations on all projects actually that need to be investigated. Wala Ayon kay nga. dating Secretary Singson, nasa 182 billion pesos lang ang flood control projects niya sa 6 na taong panunungkulan noong siya'y nasa DPWH. Pero ngayong 2025 raw, lumobo na ito sa 350 billion pesos. Pero ang paliwanag Grabe. dyan ni Bunuan, Let me also point out that Oh, nagpaliwanag pa. Puro ka talaga palusot na hayop ka. under this administration there are so many flagship projects, big flagship projects that we are implementing. Oh, so many flagship project. Oh, nasaan yung mga project na yan, Bunuan? Wala nga yan, puro nga palpak eh. Tapos may gana ka pang maganyan-ganyan. Nakapal talaga ng mukha mo And that's the reason why there is an increased budget from the time of Secretary Singson to now. Oh, yan ang problema. Pinagre-resign ka na nga eh. Tinatawagan na nga yung Singson eh. 'Di ba? Tinatawagan na ng Malacanang. Hindi ka ba makaintindi? Hindi ka ba wala ka ba talagang hiya? Hindi kahit sa sarili mo. 'Di ba? Kung may hiya ka pang natitira sa pagkatao mo, gamitin mo na ngayon. Sa laki ng kontrobersiya diyan sa ahensya na pinamumunuan mo, may gana ka pang magpaliwanag, ha? Puro ka ilag, puro ka palusot, puro ka sisi sa ibang tao. Kayo nakaupo ngayon, mga buwisit. Di ba? Gigil na sa inyo ang taong bayan. Por Diyos, por Santo naman Bunuan. Konting hiya naman. Konting respeto sa mga Pilipino. Kung di mo kaya respeto yung mga Pilipino, respeto mo na lang. Ha? Yung sarili mo. Ha?
So lantad na yung kapalpakan, kakurapan sa ahensya na hawak mo, daig mo pa yung tuko kung makakapit ka dyan sa pwesto. Di ba? Mahiya ka nila sa pamilya mo. Now, kung wala talagang kinalaman dyan, pwede mo naman depensa ang sarili mo eh. Kahit wala ka dyan sa pwesto mo. Kung wala kang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, pwede ka na maibalik sa pwesto mo. Mauunawaan yan ng taong bayan. But for now, you really need to live. Oh, para maligtas ka sa issue na ito, pwede mo naman sabihin kung sino talaga yan, tunay na mga kawatan kung wala kang kinalaman dyan. Pero imposible na wala kang alam dyan eh. Diba? So ito, panoorin mo, bundoan ha, kung may delikadesa ka pang natitira dyan sa sarili mo, alam mo na kung ano nararapat mong gawin. Kung umaabot sa lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa bansa, hindi raw ito ang kaso sa Upland Town sa Cavite. Kaya ang ipinagtataka ng mga residente, Upland, bakit ito tinayuan ng flood control projects? Ang mga proyekto sira pa agad matapos lang ang isang taon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban Live nag-uulat mula sa Silang Cavite. Joash? Corina, aabot sa at least 1.1 billion pesos yung awarded na flood control projects dito sa Silang Cavite. At gaya ng sabi ng mga residente, pati dun sa pagko-cross-check natin sa sumbong sa Pangulo.ph, marami dun sa mga proyektong ito, actually mga pinakamahal na proyekto, tila pinaghati-hati na revetment na projects along San Isidro, pati sa may Imus River. Bukod sa malamig na klima, kilala ang bayan ng Silang bilang isa sa mga upland town sa Cavite na halos hindi nakararanas ng matinding pagbaha. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, mula 2022, mayroong naitalang at least 19 flood control projects dito. Ang Palakpakan natin yung isumbong sa Pangulo app. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Kasi maganda eh, nakakatulong, 'di ba? Nakakatulong. Lahat na nakakatulong dito, i-appreciate natin, 'di ba? So, yan po mga kababayan. in focus, flood prevention structures sa mga ilog ng San Isidro at Imus. Nakatanggap ang aming team ng ilang reklamo sa mga residente ng Barangay Duguan 1 patungkol sa tila palpak na flood control projects sa kanilang lugar. Sa sumbong sa Pangulo.ph, napag-alaman namin na ang kanilang inirereklamong proyekto ay ang ilang daang metrong revetment along Imus River. Hinawakan ito ng mga kontraktor na Celfar at NB Avila Construction at may completion date na December 2023. Ang proyekto nagkakahalaga ng halos 98.9 million pesos. Binisita namin ang flood control project 98.9 million pesos. What the fuck? Alam nyo mga kababayan na nakakalungkot dito, tingnan nyo bundok. Ako laking bundok ako mga kababayan. Kung di nyo lang alam. May mga sapa, may mga ilog sa bundok. Wala kang dapat ayusin dyan. Kung bumaha man yan, babaha talaga eh. Kasi syempre, catch basin, babaha talaga. Pero wala dyan maapekto ang mga tao. Kasi alam ng mga tao ang sitwasyon sa bundok. Alam ng mga tao kung saan sila magtatayo ng bahay. Ang mga tao, hindi yan magtatayo ng bahay sa dinadaanan ng baha. So, useless itong flood control project na itatayo mo dyan sa bundok. Kadalasan ang flood control project itinatayo yan doon sa mga komunidad na marami ang bahay. Kaya nga flood control, kukontrolin mo yung baha para hindi na makapasok doon sa mga kabahayan, doon sa mga komunidad na may mga nakatirang tao. Pero sa bundok, putang ina naman. Sentido ko mo naman tayo. At isa pa, kung gagawa ng flood control projects, ang dami kong nakikita na magaganda ng mga flood control projects, lalo na sa mga tabing dagat, na dinadaanan natin sa tuwing tayo ay nag-nature trip. Putya, dinadaanan ko ng ilang dekada na, ilang taon ko nang dinadaanan, pero maayos pa dahil maayos ang pagkakagawa. Hindi substandard ang pagkakagawa, pero hanggang sa ngayon, itong mga nakikita natin na mga seawall na ito, itong mga flood control projects na ito, ay maayos pa dahil maganda ang pagkakagawa. Pero bakit ngayon? Wala pang isang taon bumibigay na. Bakit? Dahil substandard. Tinipid yung materyales para marami ang maibulsa doon sa pondo. At bukod sa substandard, bukod sa may maibubulsa na sila ngayon, mga kababayan, kapag nasira kasi yan, magre-request uli sila ng pondo para ayusin ang proyekto na yan. So, this is the cycle, mga kababayan. Ito ang cycle ng pangungurap ng mga politiko sa kaban ng ating bayan. Mas gusto nila
ng mga proyekto na madaling masira para makakagawa sila ng mabilisang pera. Ha? So makakapag-request sila, ganito, nasira yung ganito, nasira yung ganyan. Kasi nga naman, kung gagawin nila maayos yung mga yan, wala na sila mapagkakakitaan. Pero ano ba dapat ang ginagawa bilang ikaw ay tagapagsilbi ng mga Pilipino nagtatrabaho sa gobyerno? Iparanas mo sa Pilipino ang magandang buhay. Iparamdam mo sa mga Pilipino na deserve mo na nandiyan ka sa pwesto mo. Putang ina, kung puro pera lang ang hinahanap mo, ba't ka sa bagay, sa gobyerno talaga, yan talaga ang mabilis magpayaman. Pag ikaw ay corrupt. Totoo yan, mga kababayan. Ang tumambad sa amin, gibagibang river revetment structures, maninipis at kakaunti ang bakal sa loob ng makakapal na tipak ng semento at nakakabit sa malambot na lupa. Kwento ni Reginald de la Peña, isa sa mga residenteng nakatira malapit dito, alas 4 ng umaga nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng pagguho nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. 4 a.m. Bago ang sona ni PBBM, pati yung mga itinayo na substandard na flood control projects, nagreklamo na. Oo. Isang araw daw bago ang sona ni PBBM biglang bumagsak, ha? May narinig daw sila na paggiba. Walang kaya pati yung mga flood control projects na pinagkakitaan, nagsusumbong na, mga kababayan. Biglang may bumagsak na parang eroplano na napakalakas talaga. Kasi mataas yun eh. Halos kasing laki ng building yun eh. Labasan talaga kaming 5 bahay doon dahil para talagang eroplano bago yung mga anod ng bato para kang nagpuputo ka ng mga ano. Kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. Hindi naman binabaha. Ba't may flood control project? What the fuck? 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng Silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Walang baha sa amin, paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. Daw po, kailangan maglagay ng yung pader na ganun. Yun nga po, dahil daw para ma-prevent daw yung sa ilog, mapaayos, maano. Kaya lang, ultimo yung paliguan nga namin, igiba namin ng tubig doon, labahan namin doon, wala na. Puta Sayang. na. Naperwisyo pa. Dinala kami ni Reginald sa karugtong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata, isang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation at nagkakahalaga ng halos 78.2 million pesos. Ang muli naming naabutan, sira-sirang revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mansita, presidente ng Silang Sagip Kalikasan, 1 taon nang nakatiwangwang ang proyektong ito. Ito nga pong nasirang ito sa Pacific ay natapos po ito noong 2023. Tapos after 1 year, nung bagyong Christine, hindi man po direct hit ang Silang, ay nagiba na po itong 60 meters na ito, part of the 600 meters. Gaya ng kwento ni Reginald, hindi naman daw talaga bahain ang bayan ng Silang. Kaya matagal nang tinututulan ng kanilang environmental group ang mga flood control projects sa lugar. Bukod daw kasi sa hindi naman functional sa flood mitigation, nagdudulot pa raw ito ng masamang epekto sa kalikasan. Last week lang, meron na namang na bulabog na mga musang, alamid. Wala na silang na bulabog na nilang tirahan, kaya nakita namin sa kalsada patay, yung alamid. Yung mga century-old trees na naputol. Hiling ni Mansita, harapin na sila ng mga otoridad patungkol sa kanilang mga hinaing at wag naman daw sana haluan ng politika ang kanilang inisyatibo. Yun po sana ang aming panawagan na wag haluan ng politika ito. Ito ay para sa kalikasan. Kung yung mga taong naikinabang dito ay walang pakialam, kami po may pakialam po kami kasi kami ang nakatira ngayon dito. Ha? So yun, imbis na magbigay ng na makatulong, nakaperwisyo pa. Anak ng putya. O ito, Bunuan. May mukha ka mo bang ipapakita dyan? Kahit sabihin mo pang wala kang alam dyan sa mga proyekto na yan, sa'yo pa rin babagsak yan. Diba? Ikaw yung namumuno, ikaw sekretary eh. Diba? So alis na. Alis na. Walang yan. Binulabog nyo pa yung mga nakatira doon. Sinira nyo yung kalikasan. Pati ba naman yung konti nilang kasiyahan, yung paglalaba, pinagliliguan, tinanggal nyo pa sa kanila. Diba? Imbis na kagaanan ng buhay ang ibigay nyo sa mga tao, perwisyo ang binigay nyo. Narinig nyo yung mga sinasabi na nakatira doon mismo. Diba?
Tangin na flood control project nasa bundok, hindi naman bumabaha. Grabe naman kayo. Gagawa talaga ng paraan para makanakaw lang. What the diba? Fuck? Oh, so nasaan na ngayon yung mga nagpapa-impeach kay BP Sara Duterte doon sa 125 million? Ba't tahimik sila ngayon? Nasaan kayo? Oo, nasaan kayo? Di ba nananawagan kayo, accountability? O, bakit dito tahimik kayo? Akala ko ba accountability? Init na init kayo doon sa 125 million, naguni-gunin nyo lang, ha? Pero, wala naman kayong maipangitang ebidensya, pero dito, sa bilyon-bilyon na nawawala sa gobyerno, may ebidensya, tahimik kayo. Naglulukuhan pa tayo dito, mga boss? What the fuck? Ha? Mga buwaka ng inang to no? Oh, eto pa, idagdag pa natin, mga kababayan, sa mga kapalpakan. O eto, bobonongan ha. Baka sakaling matauhan ka. Eto, tirik na tirik ang araw, walang ulan, walang bagyo, pero yung dike, gumuho, bumigay. So ito kanina, nagba-viral ito. Nagba-viral ito, mga kababayan, kanina sa Facebook. Kaya nga nakita natin, dumaan sa ating feed eh. Pero tinignan ko yung nag-post, parang tinake down niya. Hindi ko alam kung bakit niya tinake down or anything like that. Hindi ko alam kung ito ay talagang totoo. Pero nakuha ko pa rin yung video, mga kababayan. So, wala tayo dito. Wala tayong ibig sabihin dito. Pinapakita ko lang itong sitwasyon. Okay? Panoorin natin. Wala pa na lang sa mesa. Bakit wala semento? Gusto ko na ano? Buo! Wala daw simento. Tapos walang bakal. What the fuck? Sabi dito, rip-rap wall gumuho. Nakalagay dito, Lucena City. Mga kapatid. Ang nag-post nito, eto, wait lang. Goodbye. Goodbye pera ng bayan ng Pilipinas. Dahil sa mga kurap, na wala ng saysay yung pundo na inilalagay sa mga ganyang project. Imbis na pakinabangan, naglikha pa ng kinatatakutan, panganib. Paano kung may nangingisda dyan, sa tapat niyan? Paano kung may naliligo dyan? Yari. Sa Quezon Province daw yun, Baluarte yan, yung congressman na tagapagtanggol ni Romualdez. Actually, may caption yan, wait lang. Nakuha ko pa nga, yung caption na yan, So, basahin natin itong caption. Ang sabi dito, Ginoong Pangulo KJG Ferdinand Marcos Jr. at sa bumubuo ng Senado sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, Senador Rodante Marcoleta, wala po itong halong politika. Ako po lamang ay napag-utusan ng aking mga kababayan sa lalawigan ng Quezon bilang representante ng kanilang mga ipinapaabot na hinaing, lalo na sa maanumalyang proyekto ng concrete wall sa ilalim ng programa ni Kong JJ Suarez sa mga kailugan ng lungsod ng Lucena na pinamamahalaan ng ilang kontratistang Big Four. Okay? Katulad ng inyong nakikita sa video, naganap ito noong January 4, 2024 sa bahagi ng Barangay 9 kung saan napakaganda ng papawirin, walang anong bagyo o sama ng panahon. Pero nakakapagtakang bigla na lang na wash out ang nasabing concrete wall ng walang dahilan. So, nalabis na ikinabigla ng mga taong nakasaksi sa paligid dahil bukod sa napakaliit ng bakal na ginamit sa proyekto, mistulang niretoke lamang ng mga pinahirang semento ang mga hollow blocks na nagmistulang ding pabalat sa lupa. Tipid na tipid yung project sa milyon na pondo. Ayan. Saint Ping Lacson, Saint Mig Subiri, Congressman Toby Tiangco, ayan. Mga nakaano po sila. Nakasisi. So, nakapublic na rin lang naman ito Kanina nakapublic ito mga kababayan. At meron pa yan, may kasunod pa yan. Ito. So sabi dito. Sabi ni Jose Marlon Iyasa. Siya po yung
pati yung video, siya po yung nag-ano yan. Tawag dito. Nag-post yan kanina at hindi ko maintindihan kung bakit biglang nawala. So, ang sabi niya dito, may patatawag din kaya yung mga kontraktor ni Suarez. Sana maimbestigahan din si Congressman Suarez sa kanyang kontraktor sa mga ipinatatayong concrete wall sa Lucena City. Milyon-milyon ang pondo na inilalaan sa mga proyekto. Ilang buwan o linggo lang ang dumaan na wash out na yung riprap. Kitang-kita kung paano tinira ng mga kontraktor ang project na parang pulburon lamang ang pagkakatimpla sa tabang ng semento. At ang laki ng mga bakal na wala sa standard na ginagamit na bakal. Nangyari ang unang pagka-wash out ng project sa barangay Market View. Nasundan po ito sa isa pangyayari sa Barangay 9 o sa Barangay 9 yung kaninang pinakita natin. Nasakop din ang lungsod ng Lucena. Ilan sa mga kontraktor ng mga proyekto ang tinaguriang Big Four na siyang pinagkakatiwalaan ni Suarez. So tayo, wala tayong pakialam sa mga negosyo. Ang ano na tayo natin dito, yung pera ng gobyerno at yung welfare ng mga Pilipino. Diba? So ito, mga kapatid, yung post niya. Ayan o. Ayan o. Kita nyo yan? Ang ninipis. Yan, sira-sira na nga. Ayan o. Ayan. So, ano maharang yan? Pag binaha ng malalayan, naku po, wala, wash out yan. Ayan o. Nanyo, humiwalay na sa lupa. Yung flood control projects, humiwalay na sa lupa, mga kababayan. So, ano ang gagawin natin dito? So, actually, napakarami pa natin nakikita, mga kababayan. Pero ito yung malala. So, now, bobunuan. Ano masasabi mo dito? Lahat naman yan, project yan ng DPWH, di ba? So, ngayon, kapit na kapit ka pa sa pwesto mo na hindi natin maintindihan kung bakit. Yeah? So, maya naman kayo sa mga Pilipino, mga boss. So, ngayon, natutuwa tayo dahil nakikiisa na po ang mga ordinaryong Pilipino para mapanagot kung sino. Wala namang problema Kung wala naman silang kinalaman dyan, wala tayong problema. So, yung may kinalaman dito, yung mga tunay na kawatan, dapat yun pinaparusahan. Kasi, siya naman, ang ganda-ganda ng bansa natin. Kaya nga tayo naghahalal ng mga politiko na magtatrabaho sa gobyerno para mapaganda ang imahe ng bansa natin, maging ligtas ang Pilipinas, maayos ang buhay ng mga Pilipino. Kaya tayo nagagawa ng eleksyon 'Di ba? Kaya tayo naglalagay, nagluluklok ng mga tao diyan, 'di ba? Pero papaano kung yung niluluklok natin, yun din ang magpapahirap sa atin. So ano pa yung sense? Ano pa yung sense na nagluluklok tayo? Di sana ibigay nyo na yung mga pera ng gobyerno. Ibigay nyo sa mga Pilipino, para lahat nakikinabang, hindi yung kayo-kayo lang, 'di ba? Kung wala rin naman kayong gagawing matino, di yung pondo ng gobyerno, pamigay nyo sa Pilipino. 'Di ba? Ipamigay nyo, hindi yung pamimigay na kung yung gusto lang yung bigyan. Lahat ng Pilipino bigyan nyo, magkanya-kanya na tayo. 'Di ba? What the fuck? 'Di ba? So, ano mangyayari kung wala tayong maasahan? Yung Pangulo, puro kamot lang ng ulo. So, tingnan natin. Tingnan natin kung may kahihinatnan itong mga sinasabi ng Pangulo na mahaya naman kayo, di ba? Iimbestigahan. Putang ina, maliwanag pa sa sikat ng araw na may nakawan talaga Tapos, iimbestigahan mo pa. Di ba? Hindi mo pwedeng bilisan. Para may mapanagot dyan. Hindi mo pwedeng puro tayo ganito. Kaya nga, keep it coming, mga kababayan. Pilipino. Yung mga flood control project na sira, i-post sa social media, makikita yan ng mga Pilipino. Makikita yan ng mga vloggers, kukunin nila yan, at ibabalita yan sa kapwa natin, mga Pilipino. So, eto Bunuan, wala ka ng dahilan para manatili ka dyan. Wala ka ng dahilan para manatili dyan. Huwag ka lang makapalamwa. Diba? So, sa sobrang kapalpakan ng ahensya na hawak mo, diba? Iniligay mo sa alanganin ang buhay ng napakaraming Pilipino, winalis pa ang bilyong-bilyong pondo kapalit ng mga substandard ng mga proyektong ito. Buti sana kung substandard lang May mga ghost project pa. Kumita sila nang walang ginawa. Ganun kalala ang korupsyon sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya, kung ano ang saloobin ninyo, i-comment ninyo. Pag-uusapan natin yan sa sunod na video. And again, this is Master Juday saying thank you
God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw ng Biyernes sa inyo lahat mga kababayan.